Kapag nag-away ang mag-asawa, hindi dapat isinisigaw sa social media. Normal lang naman ang hindi pagkakaintindihan sa mag-asawa, pero hindi normal na kapag galit ka ipopost mo lahat ng sama ng loob mo sa publiko. Sa init ng ulo na ilalabas ang masasakit na salita, at minsan pati mga baho ng asawa mo ay inilalantad mo sa lahat. Pero kapag nagkaayos na kayo, paano na yung naipost mo? Na naikwento mo na ang lahat, yung kahinaan niya, kasalanan niya at pagkukulang niya. Sa sobrang galit siniraan mo na siya sa harap ng mga tao, sa pamilya mo, sa mga kaibigan ninyo. Paano kung kinabukasan o makalipas ang ilang linggo magkaayos kayo? Mapapatawad mo siya, pero ang ibang tao hindi ganun kadali. Ang imahe ng asawa mo ay nasira na, pati mga taong mahal mo. Nabigyan mo na ng dahilan para husgahan ang relasyon ninyong dalawa. May ilan pa dyan na kunwaring concern, pero sa totoo lang natutuwa pa sa bawat post mong puno ng drama, ginagawa ka lang nilang palabas. Tandaan mo, hindi lahat ng simpatya ay totoo. At higit sa lahat ang mga anak niyo. Hindi man sila ang nagpo-post, sila ang unang naapektuhan. Kapag nakita nila ang post, mababasa nila ang galit at paninira. Dadalhin nila yan sa puso nila habang lumalaki. Mawawala ang respeto nila sa isa o parehong magulang. Yung mga batang dapat nakakakita ng pagmamahalan at respeto, sila pa ang nakakarinig ng paninira at awayan. Masisira ang pagtingin nila sa pamilya sa pag-ibig at sa tiwala. Kaya bago ka mag-post, isipin mo, gusto mo bang ang away niyong pansamantala ay maging permanenteng kasiraan ng inyong pangalan, tiwala at pamilya? Kapag private ang problema, private din ang solusyon. Piliin ang katahimikan, mag-usap magpahinga, humingi ng payo sa tamang tao, hindi sa madlang people.